Isang oras na ang nakalipas, hindi pa rin ako kinakausap ni Secretary Liu. Baka may nangyari na sa kanya. Sabihin mo sa driver na hintayin ako sa baba. Ikaw na may sakit, para lang makuha ang original na painting. Ang tagal kong nagplano, huwag mong sirain ito. Huwag kang matakot, Dade. Sasaklolohan kita, siya. Mga tanga. Sabi nila iwanan nila ako ng malalaking alimango. Wala man lang isa. Nahalina naman kita, senior brother. Kumakain ka na naman ng patago. Nakakahiya. Bawasan mo ang ingay. Halika rito. Nasaan si Immortal Lung ngayon? Bigyan naman kami ng alimango. Sabing senior brother mag-iwan siya para sa amin. Pero wala siyang iniwan, alimango man lang. Hindi rin ako nakakain, siya. Hindi ka rin nakakain? Siguro kinain lahat ng fourth senior brother. Pag-usapan namin yan mamaya. Senior brother, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Panoorin mo to. Talagang anak ka ng painting immortal, ang ganda ng drawing mo. Pero, anong kinalaman nito sa alimango? Sabi ng daddy ko, galing sa ganitong tubig hinuhuli ang alimango. Pwede tayong manghuli mismo. Ha? Paano natin hahulihin yan? Panoorin mong mabuti, senior brother. Gumagalaw na ang drawing. Huli. May talagang alimango sa tubig. Huli ulit. Masarap. Siya. Pwede mo bang iguhit ang pera? Pera? Ano yon? Ang pera ay isang magandang bagay. Siyempre. Hala, magkakaproblema ang batang to. Ang galing mo talaga, siya. Pwede ka pa bang gumuhit ng mas marami? Anong nangyayari? Bakit hindi na gumagalaw ang kamay ni Tsiakya? Hangal na estudyante. Hindi mo pa rin alam ang mali mo? Master. Kasalanan. Huli na ako nang dumating. Ang tatlong kasalanan at 6 na pagnanasa ay malaking bawal sa pag-aral ng immortalidad. Nakalimutan na ba ninyo ang lahat ng itinuro ko? Master, hindi na ako ulit. Hindi na talaga ako ulit. Parusahan kita, 3 taong pagbabawas ng cultivation. Mag-isip ka ng iyong mga kasalanan sa Glyph of Reflection sa loob ng 3 araw. Huwag kang lalabas ng walang pahintulot. Opo, Master. Ako. Tsiya, nagkasala ka. Ngayon, mag-empake ka na at handa ka nang bumaba sa bundok. Master, pakiusap, huwag niyo pong paalisin sa Tsiakya. Hindi na ako ulit na gumuhit ng basta-basta, Tsiakya. Nang umalis si tatay sa langit, sa Tsiakya na lang ang mayroon si Master. Tsiya, dahil sa pagkakamali mo, kaya't naharap si tatay sa pinakamalaking pagsubok niya. Ano? Kayo ni tatay ay magkamag-anak, kaya ang paghihirap niya ay paghihirap mo rin. Ngayong may pagkakamali ka, lumala ang pagsubok ni tatay. Ang pinakamalaking banta dito ay ang pagsubok sa buhay. Ano? Mamamatay si tatay? Kung mamatay siya sa mundo ng mga tao, ibig sabihin, nabigo siya sa pagsubok. Hindi na siya makakabalik sa langit. Master, ayaw ni Tsiakya na mamatay si tatay. Pakiusap, mag-isip ka ng paraan. May isa pang paan. Anong paraan? Tsiya, handa ka bang panagutan ang iyong pagkakamali?
Ikaw ang gumawa ng problema, ikaw ang mag-ayos. Ang pagsubok na ginawa mo, kailangan mong lutasin. Pero pagbaba mo sa lupa, mawawala ang kapangyarihan mo. Gamitin mo ang merit book na ito para makakuha ng kapangyarihan. Tatay, hintayin mo ako. Ang pagkakamali ni Tsiakia. Site Tsiakia mismo ang magbabayad. Grabe ang mga aksyong ito, isang landscape painting lang. Bilyon-bilyon na ang halaga. Palagi pala may gustong bumili ng painting ni tatay, hindi lang sa langit. Pati sa mundo ng mga tao. Hoy, bata, hindi mo ba alam? Ang ninuno ng pamilyang Shen, si Shen Zhao, ay isang pintor na parang Diyos. Ang galing. Tara, tingnan natin. Sabi ni Master, gumawa ng mabuti para mabayaran ang pagkakamali. Nandito lang ang painting ni tatay, wala si tatay. Tatay, miss na kita. Ang ganda ng drawing mo, bakit mo sisirain? Dati sa mundo ng mga tao, puno ako ng inspirasyon. Pero mayong naging Diyos na, wala na akong kaluluwa sa pagpipinta. Masyadong mekanikal, hindi ko na makuha ang dating pakiramdam. Pero yung mga matatandang Diyos, pila-pila para sa painting ko. Ibig sabihin, magaling ang painting mo. Bata ka pa, hindi mo pa naintindihan ang sining. Si nanay, ano na naman sinabi ni nanay sa iyo? Para maayos ang kaluluwa ni nanay. Isa na lang ang kulang na pagsubok. Oras na para bumaba sa lupa. Huwag, ayaw ni Tsiakia na umalis si tatay. Pagkatapos umalis ni tatay, wala nang makakalaro ni Tsiakia. Para maayos ang kaluluwa ni nanay, kailangang dumaan si tatay sa 7 pagsubok. Kung hindi, paano nasiksiyak siya sa pagsasalita sa Jade Pendant? Nakakamiss ang nanay, di ba? Nanay, pakiusap mo si tatay. Sabihin mong samahan niya ako, okay? Siyak siya habang wala si tatay. Mag-aral ka kay Lolo Whiteframe. Hintayin mo siya, sige. Paano kung mamiss ko si tatay? Kung mamimiss mo si tatay, tingnan mo ang mga drawing niya. Pangako ko, ito na ang huling beses kong bababa. Pagbalik ko, parang bayani akong lalapag. Kasama si nanay para sa'yo, okay? Kasalanan ko to. Nasaktan si tatay. Nasaan ka? Sabay tayo maglaro, di ba? Dahil sa mabuti mong ginawa, panandang pandagdag 5 puntos. Ipagpatuloy mo. Panandang pandagdag 5 puntos. May kapangyarihan na ako. Tama si Master. May tumatalon. May tumatalon. Oy, may tumatalon. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Mahalaga ang painting na to, dapat. Ako mismo ang magbantay. Nandyan si Sek. Liu, wala namang problema. At masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka. Dadalhin niya yon sa exhibit. Ilang oras na walang tawag si Sek. Liu, may problema na siguro. Pakikipag-ugnayan ko sa'yo, sa Shen. Para sa painting na yon, malaking negosyo yon. Huwag kang makialam. Huwag mo muna isipin. Samahan na kita. Driver, hintayin mo ako sa baba. Tatay, sasaktan ka niya. Sino yang batang yan? Maliit, delikado dito. Bumaba ka. Kinin ko. Dahil sa mabuti mong ginawa, positibo 0 puntos. Tatay, namiss kita. Ilang taon ko nang kilala si Shen Zhao. Kailan siya nagkaanak? Huwag kang magsinungaling. Wala akong asawa. Wala akong anak. Huwag kang magbibintang, ha? Ako ang nobya niya. Wala kaming anak. Hindi ka nobya ni tatay.
Masama ka. Ano? Ikaw ang nagtulak kay tatay. Ikaw. Isang matanda ka, bakit ka nagagalit sa bata? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tatay, hindi ako nagsisinungaling. Talagang itutulak kanya kanina. Sige, delikado dito. Mauna ka na sa baba. Pero ikaw talaga ang tatay ko. Yer, dalhin mo siya sa baba. Tatay, huwag mo akong iwan. Tatay, Bata pa lang, magaling ng umarte. Anong balak mo? masyadong mabait si tatay. Siguradong abusuhin siya ng masasamang babae. Poprotektahan ko si tatay. Hindi kita pakikinggan, masama ka. Hayaan mo na, wala namang ilang buhay na lang ang may sakit na yon. Ngayon ka pa magpapapansin sa kanya. Akala mo ba may mapapala ka? Tapusin na natin si Shenchou sa bodega. Tapos iship na lang natin ang painting diretso sa ibang bansa. Mamamatay din naman siya, maaga man o huli. Tatay, huwag mong iwan sa Tsiakia. Bata, sino ka ba talaga? Paano mo nalaman? Nasasaktan ako ng tiyahin kanina. Nakita mismo ni Tsiakia. Nakita ni Tsiakia ang masamang babae na itinulak si tatay mula sa taas. Ako ang nagpabalik ng oras para iligtas si tatay. Bata, kapag nagsinungaling ka, hahaba ang ilong mo. Kapag nagsinungaling si Tsiakia, tataas ang ilong niya hanggang bubong. Tatay, yung pagguhit ng kawayan na itinuro mo kay Tsiakia, kaya ko nang gawin. Talaga? Huwag kang magsinungaling sa tatay ha. Sabi ni tatay, kapag nagsinungaling si Tsiakia, tataas ang ilong niya hanggang bubong. Tingnan mo, tatay. Nandito pa rin ang ilong ni Tsiakia. Ano to? Bakit sumasakit ulit ang ulo ko? Baka lumala na naman ang sakit ko. Anong nangyari, tatay? Masama ka na naman ba? Bata, hindi kita maasikaso. Umuwi ka na. May gagawin pa ako. Dalhin mo ako sa bodega 8. Opo. Bilisan mo. Teka. Nailigtas na ni Tsiakia si tatay. Bakit malapit pa rin siyang mamatay? Baka naman. Huwag kang pumunta, tatay. Mamamatay ka. Tatay, Hindi ko alam kung kaninong anak siya, pero parang may koneksyon ako sa kanya. Sayang lang, wala namang magiging pamilya ang katawan kong ito. anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Naku, hindi ko alam kung saan pupunta si tatay. Hindi ko rin may guhit. Sakay na. Totoo ba yung sinabi mong delikado si Third Young Master? Ama, si tatay. Wala siyang anak na babae. Siguradong nagkamali ka ng pagkakilala. Pero nasa panganib siya. Pipigilan ko talaga. Parang pamilyar ang tita na ito. Parang nakita ko na siya saan. Sino ka? Assistant ako ni Ama. Ako si Yunyan. Kumuha ng ayos. Mukhang tama nga ang hinala ko, larawan na nagkakahalagang bilyon-bilyon. Walang magkakagusto, imposible yon. Matalas talaga si Ama. Hindi lang pamana ng mga Shen ang larawan, kundi artifact din ng bansa. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko kayo hahayaang. May padala ito sa ibang bansa. Sage. Nako, may putok ng baril. Nasa panganib si Ama. Hala, ngayon na ang life or death crisis, kasalanan ni Tsiakia. Kailangan iligtas ni Tsiakia si tatay. Ama, Tatay, Akala nyo ba hindi ako handa? Nagbago na ang panahon, hindi na uso ang suntukan. Hindi nga ako nagkamali sa fiance ko. May galing ka talaga. Ikaw, dapat naniwala ako sa sinabi ng bata. May masamang balak ka talaga. Ang larawang ito ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyon. Pumasok ako sa pamilya Shen para makuha ito. Akala mo ba magtitiis ako ng hirap para lang? Pakasalan ka, isang may sakit, at magdusa habang buhay. Ano man ang mangyari na yon, hindi ko hahayaang dalhin mo ang larawang iyan.
sa ibang bansa. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo bago ka mamatay. Sabi mo nagbago na ang panahon, ang gamot ko ay produkto ng teknolohiya, nakakapagpagaling ng sugat. Tingnan natin kung sino ang mas mapapagod. Tatay, tutulungan kita. Bakit ka nandito? Yun yan, ilayo mo siya. Ama, hindi kita pababayaan. May ibang babae ka nga, ang bata ay sayo, no? Akala ko ba, Shanzao? Huwag kang magsinungaling. Tatay, may 1-0 akong virtue points. Makakapagpalit ako ng maraming bagay. Kumain silang small healing pill, 1 tasa ng cleansing tea lang. Mawawala ang bisa ng gamot. Hindi ba't yung tasa ay ginuhit mo lang? Paano naging totoo? Tunay nga ang orihinal. Kahit makuha mo ang larawan, ano naman? Sa 3 magkakapatid na Shen, ikaw ang pinakawalang kwenta. Akala mo ba, kapag nakuha mo na ang painting ni Ginong Shen, mas marami kang makukuhang mana? Wala na ang kasunduan natin. Huwag ka nang makialam sa buhay ko. Kung ako ang napangasawa mo, may karapatan ka pa sa mana. Ngayon, buhay mo na lang ang natitira. Gaano pa kaya katagal ang itatagal mo? Kakaiba. Sumuko na ang masamang babae. Bakit malapit nang mamatay si Itay? Anak, Itay. Hindi. Dapat malakas ang katawan ni Itay. Bakit siya nagkasakit ng ganito? Baka dahil sa masasamang ginawa ni Tsiakia. Kaya naapektuhan si Itay. Itay, anong nangyari sa'yo? Siya. Diyos ng painting, ang pagdurusa ni Tsiatsia ngayon, ay maaaring may kinalaman sa kanyang ina. Tao ang kanyang ina. Sa anumang paraan, hindi tama ang pag-asawa ng Diyos at tao. Kahit nalabag sa batas ang pag-aasawa ng Diyos at tao. Bakit ang anak ang pinarurusahan? Itay, Siya. Naririnig mo ba ako, Siya? Nag-asawa ako at ang ina mo. Lumabag sa batas ng langit. Dapat ako ang magdusa. Kahit mawalan ako ng libu-libong taong kapangyarihan. Hindi kita pababayaan. huwag Tsiakia. Huwag magdusa si Itay. Ang ina ni Siya dahil sa pagiging tao at Diyos. Halos wala ng kaluluwa. Ang parehong bagay. Kay Siya pa ba ibibigay? Diyos ng painting, may paraan ka ba? Kailangan mong bumaba at magdusa, gamit ang iyong sariling pagdurusa, upang bayaran ang kasalanan ng pag-asawa ng Diyos at tao. Mailigtas si Tsiatsia. CJ. Kahit ako ang mawasak. Hindi ko hahayaang magdusa si Siya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Itay. Naalala ko. Siya, bakit ka nasa mundo ng tao? Hinahanap kita, Tsiakia. Huwag mo na akong iwan mag-isa. Kapag malapit nang mamatay ang tao, marami siyang naalala. Mga nangyari noon. Sayang lang, mahina na ang katawan ko. Itay, huwag kang mamatay. Kasalanan ko ito, Tsiakia. Hindi na ako magdodrawing ng basta-basta, Tsiakia. Hoy, ang painting na yon ay ligtas nang nailipat sa exhibition hall. Ako mismo ang nagbantay habang ipinasok. Mabuti naman. 8. Sa susunod na buhay, pangarap ko pa ring makita ka, pangatlong Ginoo. Ito ang aking kapalaran, wala itong kinalaman sa aking pamilya. Ayaw ni Tsiakia na mamatay si tatay. Di ba't malamang mamamatay na si Shen Zhao? Totoo ba yan? Nasa harap ko mismo, kuya. Dinala na siya sa emergency room. Ang tagal-tagal na niyang pinagdaanan ang hirap sa katawan. Sa pagkakataong ito,
Kailangan kong masaksihan mismo ang kanyang kamatayan. Puro matatamis lang naman ang salita niya para mapasaya si nanay. Kapag namatay siya, sa atin naman mapupunta ang lahat ng ari-arian. Kung namimiss mo si tatay, Xiaxia, tingnan mo na lang ang mga painting niya. Tiyo, 1,000 taon mo na yang niluluto ang gamot na yan. Tapos na ba? Tiyo, gising na kayo. Tiyo, Huwag kang magmadali, bata. Ako ay isang tao mula sa isang painting ng painting sage. Ang gamot na ito ay para lamang sa painting sage, kahit pa anak ka niya. Imposibleng uminom ka nito. mabuti. Gusto ko talagang iligtas ang painting sige. Namamatay na ang tatay ko. Pangatlong Ginoo, nangako ka sa akin ng painting ng isang harding puno ng tagsibol. Mukhang wala ng pagkakataon sa buhay na ito, ngunit kung may susunod na buhay. 8. Tulungan niyo pong umupo si tatay. Ano ang gagawin nyo? Hoy, ano ang ginagawa nyo? Pangatlong kapatid, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganito? Huwag kang mag-alala, kuya. Ako na ang bahala sa mga huling preparasyon para sa kanya. Sayang lang at biglaan itong nangyari. Wala pa akong nahandang urn para sa kanyang abo. Ilibing na lang kaya natin siya? Kalokohan. Hindi pa patay si tatay. Atay, batang babae, sino ka ba? Lumabas ka na. Kami na ang bahala sa mga huling preparasyon para kay pangatlo. Alis na kayo. Hindi pa siya patay. Lumabas kayo. Tingnan nyo, wala na, di ba? Patay na si pangatlo, pinipigilan nyo pa kaming mag-ayos ng libing. Ano ang gagawin nyo? Hindi. Kakausap ko lang sa pangatlong Ginoo. Hindi siya mamamatay. Hindi mamamatay si tatay. Masasama kayong dalawa. Huwag niyo siyang isumpa. Saan galing ang batang to? Kung may problema kayo, sa akin na lang. Sinabi ng ginang. Ako ang bahala sa mga bagay ng pangatlong Ginoo. Huwag niyo namang pagalitan ang bata. Isa ka lang manggagawa sa pamilya Shen, dahil mabait sa iyo si pangatlo. Akala mo talaga, miyembro ka na ng pamilya? 8. Mga binata, pakiusap, 10 taon na akong kasama ng binata. Hayaan niyo akong asikasuhin ang kanyang libing. At samahan siya sa pag-alis. Ano ba yan? Siya ay miyembro ng pamilya Shen, ang kanyang libing. Ay aming responsibilidad. Sino ka ba? At yung batang yon, puro ama ang sinasabi. Kahit sino na lang ba pwedeng pumasok sa aming pamilya Shen? Pangunahan mo, ikulong mo rin siya. Ako ang kausapin niyo, bakit niyo sinisigawan ang bata? Hindi pa ako namamatay, bakit kayo nagkakagulo? Nakita ko talagang tumitibok ang puso mo. Mabuti, mukhang epektibo ang gamot ni Tiyo. Nalampasan na ng ama ang kanyang malapit na kamatayan. Sila ay mga tao ko, kung may mga has na mang-api sa kanila. Isang-isa kayong paparusahan ko. Ano naman yun, sa lagay mong may sakit? Ilang araw ka palang mabubuhay? Ganoon ba? Pero pakiramdam ko ngayon ay puno ako ng lakas. Parang muling nabuhay. Aray. Kayo naman, kung magsisinungaling, gawin nyo namang mapaniwala. Sa lagay ng pangatlo, kaya ba niyang gawin yan sa inyo? At yung pangatlo, nag-ampon pa ng batang babae, itinuturing na anak. Ang yabang-yabang, nanay, hindi nirespeto ng pangatlo ang mga nakatatanda. Hindi niya alam. Hindi alam kung saan nakuha ang batang yon. Nag-ampon ang pangatlo ng anak na babae. Tama si nanay, hindi mo pwedeng hayaan kung magpapatuloy ito. Ang pamilya nating Shen ay magiging tuluyan na lang ampunan. Hindi katanggap-tanggap ito. Nanay, Lolo. Malapit na akong makita si Lola. Ano kaya ang aking ipadadala? madali lang yan, matagal ng problema ni Aling ang sakit sa balakang. Bigyan kita ng magandang bagay. Panghampas sa balakang, siguradong mawawala ang sakit. Mabuti, mabuti. Anak, sinasabi nila nag-ampon ka ng bata. Kailan nangyari yon? Nanay, dadalhin ko sana si Xiaxia para makilala ka. Halika Xiaxia. Saan galing ang batang ito? Kung mag-ampon ng bata, dapat malaman kung saan galing ang bata. Nanay, dahil sa batang ito, nasira na ang kasunduan natin sa pamilya Liu.
Ano? Nanay, ang pagpasok ni Liu Qinya sa ating pamilya. May masamang layunin, mas mabuti nang wala na ang kasunduang yon. Ikaw, alam mo ba para sa... Sasabihin ko sa iyo, ang kasunduan ng pamilya Liu. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa ko para dito, anak? Lola, masakit ba ang likod mo? Anak, kaninong pamilya ka? Hayaan mo akong ihatid ka pauwi. Hanapin mo ang mga magulang mo. Siya ang tatay ko. Si siya ang paboritong anak ni Daddy. Si Lola ay kamag-anak ni Daddy, kaya ako rin ay kamag-anak mo. Ano? Kuya, hindi kaya naloko ka? Ngayon, maraming magulang ang gumagamit ng mga bata para manloko. Marami ang naghahanap ng mayayamang tao para makasama. Inampon ko si Xiaxia. Si Xiaxia ay miyembro ng pamilya Shen. Siya ay tunay kong anak. Nanay, hayaan mo na siyang mag-alaga sa iyo bilang apo. Xiaxia, hindi ba sabi mo ipapamasahe mo ang likod ni Lola? CJ, Matagal na ang sakit ng likod ko. Baka gumaling ako sa isang masahe lang. Defu, ihanda ang kotse. Dalhin mo ako sa ospital. Sej, nanay. Marunong magmasahe sa Tsiakya. Ipapamasahe ko na ang likod ni Lola. Hoy, bakit mo ginagamit iyan sa nanay ko? Anong balak mo? Umalis ka na. Ayaw na ng nanay ko na makita ka. tigil. Anak ko si Xiaxia. Sino ang mag-aabala sa kanya? Ang bata na ito. Na-detect na gumagawa ng mabuti ang host, panandang pandagdag isa sa good deeds. Batang babae. Gawin mo ulit ang ginawa mo kanina. Ipamasahe mo ang likod ko. Komportable ba, Lola? Ito, ipamasahe mo ulit. Ayos. Basta't ipagpapatuloy mo ang pagmamasahe, dadami ang good deeds. Dahan-dahan lang, batang babae. Nanay, Xiaxia ang pangalan niya. Tia, ang bite mo, ipagpatuloy mo ang pagmamasahe. Batang babae. Hindi napapagod sa Tsiakya. Ipapamasahe ko ang likod ni Lola ng 1,000 beses. Sek, Akala ni kuya, kapag nag-ampon siya ng bata, magugustuhan siya ni nanay at ibibigay sa kanya ni tatay ang mana. Kain ka lang ng kain. May nakikipag-agawan na sa iyo sa mana. Alam mo ba? Kainin ko ang kinain ko. Abi. Naku. Paboritong florea ni tatay yan. Malaking problema ito. Kuya, bakit ka natatakot? Sino ang nakabasag ng florera? Wala namang nakakita. Tama nga. Hindi ba si Tsiaolong ang nakabasag nito? Baka naman yung pulubi ang nakabasag? Ang aking florera. Nakakabuwisit na nga si Tsiaolong. Ngayon may batang babae pang biglang sumulpot. Binasag ang florera ko. Palabasin mo si Laosan. Lumabas ka. Tay, ang batang ito, inampon ni Laosan mula sa ibang lugar. Hindi namin alam kung saan niya nakuha. Siguro pulubi lang. Tama po, Tay. Isang florera lang naman yan. Hindi naman niya alam ang halaga. Huwag na po kayong magalit, isang florera lang yan. Alaala lang yan ang dating kasamahan ko sa digmaan. Paano ako makakaharap sa kanyang pamilya? Tay, mabait lang naman si Laosan. Siguro naisip niya, masyadong tahimik dito, magdadala ng bata para mag-iba. Masyadong tahimik. Sa tingin ko, gusto niya akong mamatay na. Ang mga dayuhang ito, talagang wala ng respeto. Lolo, dinala na ni Laosan ang kanyang ampon. Tia, batiin mo si Lolo. Magandang araw po, Lolo. Ito yung batang basag ang florera ko. Tay, kakadating lang ni Xiaxia dito. Paano niya mababasag ang florera mo? Sabi nila, pulubi daw ito dati. Ang tanga mo, kung sino-sino ang dinadala mo. Tay, hindi pulubi si Xiaxia. Anak ko siya. Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Ano bang kasalanan ni Tia? Nga, kanina hinimas-himas niya ang likod ko. Tingnan mo, nakakalakad na ako. Ikaw rin, kinakampihan mo siya. Sa tingin ko, ayaw nyo na sa akin dahil matanda na ako. Wala na akong silbi. Paalisin nyo ang batang yan. Huwag nang muling pumasok sa bahay ng mga Shen. Ginoo, hindi si Xiaxia ang nakabasag.
Nakita ko mismo si Bunso ang nakabasag. Kasinungalingan. Hindi ako ang nakabasag. Xiaolong, magpakalalaki ka naman. Sino ang nagturo sa'yo? Tay, ang sinasabi ng katulong, kapani-paniwala ba yan? Lalo na katulong panilaosan. Yun yan, huwag mo siyang pansinin. Nakita ko talaga si Bunso ang nakabasag. Nagsisinungaling siya. Hindi ako. Tigil na. Tumahimik kayong lahat. Shen Xiaolong, walang kwenta. Wala nang pag-asa ang buhay ko. Basta't matulungan ko si kuya na mapalayas ang batang babae na ito. Siguradong akin na ang lahat ng ari-arian. Sa hinaharap, Atay. Matagal na si Yunyan sa pamilya Shen bilang katulong. At ngayon, malapit na naman siya kay San Xiao. At bigla-bigla na lang, nag-ampon si San Xiao ng isang anak na babae. Kung sasabihin mong walang pinagmulan ang batang ito, hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Malinis ang relasyon namin ni San Xiao. Sino ang makakatiyak kung totoo ang sinasabi ng isang katulong? RJ, kailangan ng ebidensya. Walang basihan ang akusasyon mo. Ebidensya? Siya, sinabi niyang si Xiaolong ang nakabasag ng florera. May ebidensya ba siya? Nakita ko mismo. Tigil na. Tigil na ang lahat. Hindi bahay ampunan ang pamilya Shen. Ngayon, may mayuuwing isang bata. Bukas, hindi na malaman kung ilan pa ang madadala. Ay naku, tungkol lang naman sa florera ito. Kailangan ba na magalit ng ganyan sa bata? Ayaw sa'yo ni Lolo. Gusto ka ni Lola. Halika, masahehan mo ang likod ni Lola. Umalis ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang maglakas loob na pumasok sa bahay ng mga Shen. Lolo, huwag kayong magalit. Sinabi ko, huwag nang pumasok sa bahay ng mga Shen. Bingi ka ba? Si Axia, Ano ba ang ginagawa ng matandang iyon? Chia. Tingnan nga ni Lola kung nasaktan ka. Lola, kahit ayaw sa akin ni Lolo, sinabi ko naman kay Lolo na ayusin ko ang florera. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako dapat maging masamang bata. Ay naku, ang tigas talaga ng ulo ng batang ito. Lolo, sabi ni tatay, dapat tuparin ang pangako. Kahit papalayasin ni Lolo sa Xiakia, ayusin ko pa rin ang florera. Sa murang edad, nagsisinungaling ng walang hiya. Paano mo ayusin? Sandy, alam kong nahihirapan kang makisama sa babae. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin, mag-ampon ka ng batang babae na puro kasinungalingan ang sinasabi. Chia, halika. Huwag mo nang pansinin ang matigas na ulo ni Lolo. Bibigyan kita ni Lola ng masarap na pagkain. Umalis. Umalis na kayong lahat. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako sa pamilya Shen. Gayunpaman, ayaw nyo lahat sa akin. Ay naku, matigas na ulo. Makatarungan ka ba? Bakit mo sinisigawan ang bata? Lola, huwag kayong magalit. Masakit ang likod nyo kapag nagagalit. Ang bait talaga ng batang ito. Ay naku, ayaw sa'yo ni Lolo, gusto ka ni Lola. Mula ngayon. Sino mang magtatangkang magpalayas kay Chacha? Lola, ikaw ang unang hindi papayag. Apo, yun yan. Apo, kung talagang magpapalayas kayo ng isa. Huwag si Axia. Ako na lang ang palayasin ninyo. Yun yan, ano ba yung ginagawa mo? Ginoong pangatlo, mahina ang pangangatawan ninyo palagi. Nang dumating si Axia, saka lang gumaling ang pakiramdam ninyo. Si Axia ang swerte ninyo. Kung may aalis, ako na lang. Huwag. Mabait si Ete kay tatay. Ayaw ni Xiakia umalis si Et. Makinig ka, si Axia. Pag alis ko, alagaan mo ng mabuti si tatay mo, ha? Ete, ayusin ni Xiakia ang florera ni Lolo para hindi ka na umalis. Si Axia, galit na galit si Lolo ngayon. Umalis muna tayo, babalik tayo mamaya, okay? Sandali, hindi ba niya sinabing maayos niya, tong florera? Ang yabang ng bata. Tingnan natin. Paano mo ito ayusin? Kung hindi mo maayos, ikaw. At siya, lalayas kayo sa Shen, at huwag nang bumalik. Bakit mo pinahihirapan ang bata? Tingnan mo ang florera. Basag na. Kahit dalhin mo pa ang eksperto. Baka hindi rin nila maayos yan. Pero siya ang nagsabi. Di tumutupad sa salita, sinungaling. Sige, Xiakia, ayusin na ang florera ni Lolo. Guguhit lang ako ng kapareho. Magiging totoo na to, di ba? Sapat na siguro ang merito ko ngayon. Talaga bang ididikit lang? Ngayong araw na ito, siguradong palalayasin ang batang to. Palalayasin ko rin ang walang kwentang anak mo. Lahat sa Shen ay akin. Naku, Chia, ingat sa bubog. Baka masugatan ka. Huwag mag-alala, Lola. Kapag naayos ni Xiakia ang florera,
hindi na magagalit sa lolo. Kung alis si Chiachia, sasama ko. Ikaw? Umalis. Umalis na kayong lahat. Ako na lang ang may iwan sa Shen. Ayaw nyo naman sakin. Lahat kayo sa pamilya. Huwag magmadali, lolo. Ayusin na ang Florera. Noon, yung iginuhit niyang tasa, naging totoo. Kaya niya tong Florera. Kakaiba, bakit hindi gumana? Sabi na nga ba, nagyayabang lang. Yung mga pira-piraso, wala man lang nangyari. Sa murang edad, sinungaling na. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko paglaki. Tumahimik kayo, umalis kayo, lahat kayo. At ikaw, ang tagal mong nagpapangga. Tatay, kung paalisin mo si Xiaxia, hindi na rin ako mananatili. Ikaw, Xiaxia, umalis muna tayo, okay? Hayaan natin kumalma si Lolo. ipaglalaban mo ang batang ito laban sa akin? Umalis. Lahat kayo, umalis. Sapat na ang may defu at dongkiang ang pamilya Shen. Sabi ni tatay, kapag masamang bagay ang iginuhit, saka lang mawawala ang kapangyarihan. Pero hindi naman gumawa ng masama sa Tsiakia. Bakit walang nangyari? Ano pang hinihintay ninyo? Hindi pa ninyo narinig? Inaalis na tayo ni tatay. Sandali. Xiaxia, may kulang sa larawan mo. Kung walang puso o intensyon, ang nasa papel ay pangkaraniwan lang. May anyo pero walang buhay. Tatay, sinabi mo rin yan nung tinuturuan mo akong mag-drawing. Lanan. Marunong talaga sa sining ang ikatlong Ginoo. Anong kinalaman ng drawing dito? Binasag ni tatay ang Florera. Kahit pag gumuhit ka ng kaparehong Florera, magagawa mo bang kainin iyon? Tatay, bakit hindi mo ikwento kay Xiaxia ang kwento ng Florerang ito? Para magkaroon ito ng kaluluwa. Baka sakaling maayos ni Xiaxia ang Florera. Pumunta ka, Xiaxia. Lolo, ikwento mo naman sa akin ang kwento ng Florerang ito. Noong nasa digmaan kami, namatay ang matandang kasamahan ko para iligtas ako. Ito na lang ang naiwan niyang Florera. Itinatabi ko ito bilang alaala sa kanya. Kung malaman ng kasamahan kong iyon na ang mga anak at apo ko ay walang silbi, mas mabuti pa siguro na sumama na lang ako sa kanya noon. Lolo, ikaw ang tatay ni tatay. Hindi ka pababayaan ni Tsiakia. AMEA, akala ninyo, matanda na ako at malabo na ang isip. Pero malinaw na malinaw sa akin. Gusto ninyo lang ang kayamanan ko. Lolo, palagi kang kasama ni Tsiakia. Kasama ka rin ni tatay at lola. Tingnan mo, Lolo. Ay, parehong pereho. Ang himala naman. Paano? Chiachia, sabihin mo kay Lola, paano mo ginawa yan? Parehong pareho ito sa binigay sa akin ng kasamahan ko. Talaga nga ba ayos mo na? Ang ganda ng kwento ni Lolo. Kaya iginuhit ni Tsiaxia. Sa susunod, magkukwento si Lolo kay Tsiaxia. Ng maraming kwento para hindi na malungkot si Lolo. Ikaw naman, batang babae. Lolo, huwag ka nang umiyak. Hindi ka pababayaan ni Tsiakia na malungkot. Inga, maliit na bagay lang yan. Wala naman tayong sakit o problema. Puno naman ng mga apo. Ayos pa naman tayo. Huwag ka nang magsabi ng gusto ko nang mamatay. Tatay, hindi lang si Xiaxia ang kasama mo. Kasama mo kaming buong pamilya. Sig. Mabuting apo, manatili ka na rito. Ikukwento ko sa'yo lahat ng kwento ko noong kabataan ko. Tatay, ang galing naman. Pwede palang iguhit ang Florera? Sa susunod, kung mabasa ko man ang Florera, hindi na ako matatakot. Hoy, tigilan mo yan. Hindi lang Florera, pati masasarap na pagkain pwedeng iguhit. Ikaw pala ang nakabasag ng Florera.
bata kapag gumawa ng mali, hindi umamin, isinisi pa sa iba. Sino sa magulang mo ang nagturo sa iyo nito? Tatay, bata pa naman yan, hayaan na. Alam mo kung sino ang nakabasag ng klorera, di ba? Isinisi mo pa kay Chiatzia. Halos maling akusahan ko ang mabuting tao. Yun yan, tumayo ka. Salamat po, Ginoo. Kanina niyo siya pinaratangan ng walang ebidensya. Humingi kayo ng tawad. Katulong lang naman yan, kailangan ba? Hayaan na, pangatlong Ginoo. Hindi pwedeng hayaan. Humingi kayo ng tawad. Paumanhin. Ayos lang ako, Ginoo. Ang pamilya Shen, mula pa noong una, kilala sa sining ng pagpipinta at pagsusulat. Ngunit ganito na lang ang nangyari sa ating ugali. Kasalanan ko to, tatay. Patawarin mo na kami, nagkamali kami. Secretary Liu. Ginoo. I-block ang lahat ng card. Ang dalawang itong walang utang na loob. Opo. Atay, tatay. Hindi naman kailangan yon, di ba? Talagang nagkamali kami, nagkamali na kami. Gusto ninyo ang yaman ng pamilya Shen? Sige. Kung gusto ninyo ng yaman, pantay-pantay na laban. Kayo tatlo, bukas ng hapon, pumunta kayo sa aking silid-aklatan. Kung mapupunta ang pamilya Shen sa dalawang ito, baka maulit ang pagpuslit ng mga sikat na larawan. Kailangang makipaglaban ako para sa posisyong ito bilang pangulo ng pamilya. Kung may nanay sa Tsiakya, baka katulad siya ni Ete? Narinig ko na mortal ang nanay ni Tsiatsia. Bawal sa batas ng langit ang pag-asawa ng Diyos at mortal. Kaya nga sinapit ng nanay niya ang 5 kidlat. Naglaho na siya. Ngayon, nakakapang-akit na ng Diyos ang mga mortal. Sa tingin ko, paglaki ng batang to, baka maging sirena rin. Mali kayo. Ang nanay ko ang pinakamabait sa buong mundo. Hindi siya Serena. Sabihin mo nga, ano itsura ng nanay mo? Ako. Mataas ba tenga at ilong? May 9 na bontot? Nakatira sa kuweba? Kumakain ng bata tulad mo? Mali kayo. Siaksya, Guro, hindi kayo ang husga sa reputasyon ng inyong madam. Guro, pakiusap, patawarin ninyo kami. Mula ngayon, hindi na kayo kailangang pumunta. Guro, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Siaksya, halika na tayo. Ang nanay ni Siaksya ang pinakamaganda at pinakamaamong babae sa buong mundo. Kapag nakabalik na si tatay pagkatapos ng 7 pagsubok, isusundo niya ang nanay mo. Ang nanay ko ang pinakamaamong babae. Nanay. Wow, kahit mortal na si tatay, ang ganda pa rin ng ginuhit niya. Kung gusto mo, Siaksya, turuan kita. Sige, gustong-gusto kong turuan ako ni tatay. Bibilangin ko kung ilan ang ginuhit ni tatay. 1, 2, 3. Ang mga to. Si Yunian ang nag-aayos palagi. Hindi ko na alam kung ilan na. Parang masyadong concern si tatay kay Ete Yunian ah. Eh di, gawin na lang nating. Nanay ko si Ete Yunian. Ay sos! Huwag kang magsalita ng ganyan. Assistant ko na si Yunian ng maraming taon. Pero ang pakasalan siya. Sa ngayon, hindi pa pwede. Bakit? Noong bata pa si tatay, nalunod ako. Isang babae ang sumagip sa akin. Pero mula noon, hindi ko na siya nakontak. Ito na lang ang naiwan niya, ang heart note na ito. Hanggat hindi ko siya nahahanap. Hindi ako magpapakasal kaninuman. Yung kay Liu Piña noon, napilitan lang ako. Naalala ko nasa. Ginoo, tawag sa iyo ng ama mo sa silid-aklatan, may ipag-uutos. Malamang tungkol sa pagpapamana sa pamilya. Siaksya, maglaro ka muna dito, mabuti ka ha. Yunian, bantayan mo siya. CJ. Siaksya, samahan kita maglaro. Ses. Ete Yunian. Bakit lagi kang naka-veil? May maliit na sikreto ang ate mo.
Natakot ka ba? Pasensya na. Hindi ikaw si Ate Yunyan. Kilala kita, Tsiakia. Ano ibig mong sabihin? Ikaw ang nanay ni Tsiakia. Tatay, bakit? Sabi nila, ang nanay ni Tsiakia ay isang demonyo. Huwag kang maniwala dyan. Ang nanay ni Xiaxia ay isang napakagandang babae. Pero ang nanay ni Xiaxia ay nasa malayong lugar. Kailangan ng tatay mo na magdanas ng sapat na paghihirap bago siya makauwi. Gusto ko sanang makita si nanay. Tatay, sabihin mo. Iguguhit ko si nanay, okay? Ang nanay ni Xiaxia ay isang pambihirang magandang babae sa mundo. Maganda ang mga mata niya, malambing ang tingin. Ang kilay niya ay maitim at makapal. Maitim at makintab ang buhok niya. Matalas ang baba. Medyo kahawig ka niya, Xiaxia. Sige na, tatay. Gumaling ka na sa pagguhit, Xiaxia. Kahawig na niya ng 80%. Tama ang sabi ni tatay. Tara, puntahan natin ang lawa ng lotus. Kwento mo pa sa akin ang tungkol kay nanay, tatay. Para mas marami akong maguhit, okay? Sige, tara na. Kahawig na kahawig mo ang nanay na kwento ni tatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Xiaxia. Biro lang yan ng 3 Ginoo. Huwag mong sasabihin yan. Sa harap ng amo at ale. Ang nanay ko ay hindi pangit. Siya ang pinakamaganda sa mundo. Magsinungaling ka. Simula pagkabata, may sakit na ako. Sanay na ako. Nakakagulat nga sa iba, pero huwag kang magmalabis, bata. Sumusunod ako sa mga alituntunin ng pamilya Shen. Paano naman kayo nakakapagsalita ng ganyan kasama? Wala akong pakialam kung ano ang sabihin nila. Tama pa rin ang tingin ko. Himingi ka ng tawad sa nanay ko. Himingi ka ng tawad. Ayoko kayong pagtawaran. Tatay, tinulak niya ako. Tumayo ka na. Sabi niya, engkantada ang nanay ko. May kapalit ang paninirang puri. Kayong dalawa pala kahapon. Ayong mga sismosa, naninira kay Tsiaolong. Pinagalaw ni tatay ang bank account ko. Hindi ko kayang kontrolin si third brother, pero kayong dalawa, kaya ko. Kung may problema sa aking kalumaban, ako na ang humihingi ng tawad para kay Xiaxia sa young master. Nanay, sila naman ang may kasalanan. Bakit tayo ang dapat himingi ng tawad? Aray, nanay na ang tawag. Engkantada ka nga talaga. Isang katulong lang, nangangarap pang umangat. At si Shenjiao pa ang napili mong basura. Pangit. Huwag kang manira. Sasabihin ko kay tatay. Sasabihin mo kay tatay, anong magagawa niya? May sakit lang yan. Ako ang panganay sa pamilya Shen. Ganoon ba? Anong sinabi mo tungkol kayo niyan? Ulitin mo. Mahina ka raw palagi, bakit ang lakas mo ngayon? Anong sinabi mo tungkol kayo niyan? Ulitin mo nga. Silang dalawa ang unang nanakit kay Tsiaolong. Anong kinalaman ko doon? Tatay, nagsisinungaling siya. Siya ang unang nagsabing pangit ang nanay. Engkantada. Ano? Young master, kasalanan ko lahat. Magre-resign na ako. Aalis na ako rito ngayon. Hoy, Yun yan. Hindi mo kasalanan ito. Pagtatawaran kita ni Shendefu. Young master, pangit talaga ako. Sanay na ako. Hindi na talaga ako bagay dito sa pamilya Shen. Hindi mo kasalanan ang birthmark mo. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor sa buong lungsod. Gagamutin natin yan. Huwag na, young master. Napakarami na ang abala ko sa'yo. Hindi na kita pwedeng abalahin pa. Bakit hindi mo maintindihan? Noong nasa panganib ako sa warehouse, ikaw ang unang dumating kasama si Xiaxia para iligtas ako. Sa mga nakaraang taon, itong katawan kong ito. Sabi ng mga doktor, hindi abot ng 30 taon. Pero ikaw ang laging nandito, nagpapalakas sa akin. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataong magbalik sa'yo? Ginoo, ikaw ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Shen. Kung may kumalat na chismis tungkol sa atin at makasama sa iyo, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. hindi. Hindi pangit ang nanay ko. Maganda ang nanay ko. Kaya ni Tsiakia na pagalingin ang mukha mo, nay. Huwag mo na akong aliwin, Xiaxia.
Marami na akong pinuntahang doktor para sa mukha kong ito. Wala talagang gumana. Ano naman ang magagawa mo? Isang bata ka lang. May paraan sa Tsiakya. Tatay, tulungan mo ako. Ano? Gusto ko mainit si Tsiakya ng malalaking alimango. Gusto kong maraming alimango. Salamin sa dingding. Sino ang pinakamagandang babae sa tatlong mundo? Siyempre ikaw, Ete Huas Hongxian. Sinungaling. Kung ako nga ang pinakamaganda. Bakit hindi ako dalawin ni General Shen Wei? Palagi siyang pumupunta kay Huzong Chan, yung nakakainis na yon. Ah, yan. Huwag mo nang tanungin ang salamin tungkol sa pag-ibig. Ete Huas Hongxian. Chia, may oras ka pala ngayon? Naalala mo na si ate mo? Narinig ko, Ate, gusto mo raw ng malalaking alimango. Kaya dinalhan kita. Alimango. Naku, mabait na Chia. Karaniwan lang to sa mundo ng tao, pero napakahirap makuha sa langit. Kung ipadala natin ang ilan sa bahay ni General Shen Wei, siguradong. Sabihin mo, anong gusto mo kapalit ng napakalaking regalong ito? Ano na namang kakaibang hiling yan? Sabihin mo muna, kung napakahirap. Baka hindi ko natanggapin ang mga alimangong ito. Ate, gusto ko ng counting Dew of the Flower King. Sabi nila, nakakapagpakinang at nakakapagpaputi ng balat yon. Akala ko naman yung Dew of the Flower King. Marami ako niyan. Pero sa edad mo, hindi mo pa naman kailangan yan, di ba? Ay naku, gagamitin ko yon para sa mabuting layunin. Sige na nga. Salamat, Ate Huas Hongxian. Yun yan. Aalis ka talaga? Inabot ko na ang aking resignation letter kay Lola kanina. Aalis na ako ngayon. Kahit ako na ang magmakaawa para manatili ka, hindi pa rin. Nanay, Tsiaksia. Dumating ka rin para magpaalam kay Yunyan. hindi. Mula nang isilang, hindi pa nakikita ni Tsiakya ang kanyang nanay. Sabi ni tatay, nasa napakalayong lugar ang nanay ko. Ngayong sa wakas ay nakita ni Tsiakya ang kanyang ina. Alis na pala ang ina. Tsiaksia. Tatay. Ang galing ng pagtutulungan ninyo, tatay. Huwag na po kayong magbiruan sa akin, pangatlong Ginoo. Tsiaksia. Ina, may boteng fairy water sa Tsiaksia. Mawawala agad ang mga peklat pagkatapos lagyan. Pakinggan mo na si Tsiaksia, Yunyan. Napakatalino ng batang ito. Ito, Sagya na. ano-ano itong gamot na ito? Ito ay hiningi ni Tsiaksia kay Ate Flower Fairy. Magandang fairy water. Ang sinumang lagyan nito. Gagaling ang lahat ng peklat. Tingnan mo na, ina. Ikaw na ngayon ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ginoong Tsiaksia. Huwag na kayong magbiruan. Alam ko ang itsura ko. Alam ko. Hindi ito panaginip. Paano posible na gumaling agad? Ay naku, ina, tingnan mo naman. Ang mukha ko. Yunyan, gumaling talaga ang mukha mo. Nga, paano mo nagawa? Marami na akong ginalawang doktor. Wala nang nangyari. Dahil nilagyan ni Tsiaksia ng magandang fairy water ang ina. Ngayon, ikaw na ang pinakamaganda sa buong mundo, ina. Salamat, Tsiaksia. Ina, huwag kang umalis. Manatili ka para kay Tsiaksia. Araw-araw mo akong ayusan ng buhok, pwede ba? Sige, hindi ako aalis. Mananatili ako para magpasalamat kay Tsiaksia. Hindi ba't pangit ito? Ikaw ang pangit. Tingnan mo. Ang ina ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ano, maganda ang ina ko, di ba? Anong ikinatutuwa nyo? Kasama nyo ang pangatlo. Hindi pa sigurado kung kapalaran o kapahamakan ito. Emie. Tara na, anak. Sige. Tsiaksia. Ano na namang masamang balak mo? Hindi kita takot. Mukha ba akong masamang tao? Gusto ko lang itanong. Paano mo ginawang maganda ang pangit? Pwede mo ba akong gawing maganda, tulad ng sikat na artista?
Sino ang tinatawag mong pangit? Batang to, di nag-aral o nagsisikap. Gusto pang gumanda? Walang pag-asa. Tandaan ko to kapag namanan ng tatay ko ang yaman at naging pangulo ng pamilyang Shen. Pagdating ng panahon, titingnan natin kung sino ang iyak. Ang pamana ng ari-arian ay malaking bagay. Sa ganitong mahalagang usapin, hindi ako magkakampihan. Bukas ng hapon sa bulwagan. Ako mismo ang mag-announce ng paan ng pagsusuri sa inyo. Ang pinakanasisya sa akin. Ang siyang magiging puno ng pamilyang Shen. Basta't malaman ko ng maaga ang pagsusulit ni tatay. Hindi talaga ako matatalo sa bobo na si Tatlong. Para maging puno ng pamilyang Shen, kailangan mo munang lampasan ang akin. Sa tatlong sobreng ito ay ang tatlong negosyo ng pamilyang Shen. Pumili kayong tatlo ng isa-isa. Pagkatapos ng 3 buwan, sa aking kaawan, ako mismo, ang titingin sa resulta ng inyong tatlo. Tatay, ano ba ang 3 lugar na ito? May maganda at may masama. Ayo ang pumili. Ang pinakamagaling magpatakbo. Ang siyang magmamana ng posisyon bilang puno ng pamilyang Shen. Nakita ko na ito noon pa. Isang lupain, isang bundok. Isang lupang tiwangwang. Ang anak ni pangalawa, nasa dating asawa. Siya ay nag-isa lang. Basta't ibigay ang pinakamasamang lupang tiwangwang. Ay 3, akin na ang posisyon bilang puno. Siya, swerte ka. Tulungan mo si tatay pumili, okay? Pero paano kung hindi makapili ng maganda si Xiaxia? E di magsasama kami ni tatay para gawing maganda ang masama. Sige na. Ito ang pipiliin ko. Iyon ang una kong nakita, Xiaxia. Ang unang makakuha, siya ang may-ari. Ang pagiging puno ng pamilyang Shen ay hindi larong bata. Lupain sa hilagang lungsod. Tatay, ito ba ang lupain sa hilagang lungsod na ginagawa nating gallery ang pamilyang Shen? Swebi ka. Ang lupang iyon ay nagsimula ng paunlarin. Nang matagal na. Mukhang malapit ng maging matagumpay. Pasensya na, tatay. Kasalanan ni Xiaxia. Hindi napili ni Xiaxia ang pinakamaganda. Okay lang, siya. Hindi mo kasalanan ito. Baka may iba pang pagkakataon. May 2 pang natitira. Tulungan mo ulit si tatay pumili. Dayaan, anong klaseng lakas ang pang-api sa bata? Sa ganitong bagay, walang una, huli. At saka, hindi naman natin alam ang laman ng sobre. Di ba? Paano kita inaapi, bata? Anong klaseng tao ang umaapi ng bata? Ganito ba kayo tinuruan? Ang pagmamana ng posisyon bilang puno ay malaking bagay. Siyempre, kakayahan ang pangunahing batayan. Mukhang may kinikilingan ka. Bundok sa silangang lungsod. Pangalawa, nakuha mo ang kayamanan. Sa bundok na ito ay maraming mga manunulat at makata ang naninirahan dito ng tahimik. Ang manuskrito ni Master Wang Ruan ay natagpuan dito, nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Kung swerte ka, baka sakali. Makakita ka pa ng kayamanan ng mga ninuno ng pamilya Shen. Tama si Defu, ang kagubatang iyon. Ay dating tinitirhan ng mga ninuno ng pamilya Shen, medyo may kultura, at mayaman sa kasaysayan. Kung maayos ang pamamahala, maaaring magkaroon ng magandang resulta. Salamat, tatay. Kahit hindi kasing ganda ng real estate ni kuya. Basta mas maganda kaysa kay bunso, okay na. Ashaw, buksan mo ang huling sobre na ito. Baka mas maganda pa ito kaysa sa mga kuya mo. Maswerte si Xiaxia kaysa kay tatay. Tulungan mo siyang buksan. Sek, Lupang tiwangin sa timog ng lungsod. Lolo, bakit mo ibinigay kay Ashaw ang ganitong lugar? Lola, ano ba ang lupang tiwangin sa timog ng lungsod? Ang lupang tiwangin sa timog ng lungsod ay isang lugar na inabandona. Puro damo lang doon at napakalayo pa. Dahil pinili ni Ashaw ang lupang tiwangin,
Kailangan niyang tanggapin ang kalagayan. Sa tingin ko, may kinikilingan ka. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Mabuti man o masama, si Bunso ang pumili. Hindi, ang pinili ni Tsiaxia ay ang dalawang ibang sobre kayo. Ang kumuha mula sa kanya. Kasalanan ni Bunso, kasi bakit niya hinayaan ang bata? Na pumili, dapat siya ang kumuha. Lolo, Tsiaxia, ang pagiging tagapagmana ng pamilya Shen ay seryosong bagay. Hindi pwedeng pakialaman ng bata. Maging mabait, makinig ka. Pagkatapos ng 3 buwan, sa aking kaawan, susuriin ko ang mga nagawa ninyo. Ang pinakamagaling. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Shen. Bunso. Ang lupang tiwangin daw ay halos walang tumutubong halaman. Maaming developer ang sumuko. Ingat ka. ito rin ang pagsubok ni tatay. Anuman ang mangyari, tutulungan ka ni Tsiaxia. Ito, Mukhang wala talagang laman ang lupa. Paumanhin, tatay. Hindi nakapili si Tsiaxia ng maganda. Okay lang, hindi ito kasalanan ni Xiaxia. Basta nandito si Xiaxia, kahit gaano kahirap ang simula. Kaya pa rin baguhin ni tatay ang kapalaran. sige, wag na kayong mag-ambisyon dito. Ang lakas ng hangin. Baka kayo magkasakit. Ikaw din. Huwag kang maginaw. Ang bait-bait ni Itay kay inay. Napaka maalalahanin ni Third Young Master. Siguradong magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin. Wala talagang anuman sa lupang ito, paano ko matutulungan si Itay? Batang babae, lumabas ka na. Naku, nasira, lahat nasira, mga binhi na kakatanim lang ngayon. Lahat ay natapakan mo. Pero ang lupang ito ay tuyot, wala namang anuman dito. Ano ba ang alam mo? Dito dati ay mayaman sa tubig. Sagana ang lupa tubig, nangyari itong tuyong lupain pagkatapos ng matinding tagtuyot. Maliban sa mga damo, wala talagang anumang pananim na tumutubo. Mahirap na nakabili ng magandang binhi mula sa mga ninuno. Kakatanim lang ngayon, lahat ay natapakan mo. Sa tingin ko, ang lupaing ito ay matagal nang hindi na nakapagpatubo ng halaman. Ano ba ang alam ng mga mayayaman tungkol sa pagsasaka? Sa madaling salita, ngayong nasiya ninyo ang aming pananim sa bukid. Kailangan ninyong magbayad kayo. Sabi ninyo, ang mga binhing ito ay galing sa isang diwata. Sa tingin ko, ang diwatang iyon ay tiyak na isang masamang tao. Xiaxia, huwag kang magsalita ng basta-basta. Hindi, tama si Xiaxia, ang tuyong lupain niyong ito. Matagal nang hindi nakakapagpatubo ng pananim o ngayon. May diwata pang nagbebenta ng pananim sa inyo, hindi ba't masamang diwata yon? May lakas ka ng loob na pagdudahan ang diwata. Bahala kayo kung kayo ang pamilya Shen o pamilya Wang. Kung hahadlangan ninyo ang pag-unlad ng aming nayon, pananagutan ninyo yon. Kung may kakayahan kayo, ilabas ninyo ang diwatang iyon. Para makita ko, gusto kong makita kung sino ang dakilang tao. Sage. Dati, kasama si Itay, nakakita na rin ako ng mga diwata sa langit. Kung masama ang tao, agad makikita ni Tsiaxia. Sino ang nanglalait sa akin sa likuran, senior brother? Naku, diwata, ang batang babaeng ito ang hindi makatarungan. Matigas ang ulo niya, sinasabi niyang ang binhing ibinenta mo sa amin ay may masamang hangarin, tama, diwata. Hayaan mo akong parusahan ang 3 iyon para sa iyo. Nandito ako, sino ang may lakas ng loob na apihin si Xiaxia? Senior brother, ikaw pala ang nagbenta ng binhi. Xiaxia, kilala mo ang diwatang ito. Ang batang babaeng ito ay nakikipagkaibigan lang, mga tao. Naku, Tsiaxia, hindi na ako magpapanggap bilang diwata. Huwag mo sanang sasabihin kay Master. Bakit lumuhod ang diwata sa kanila? Nakita ninyo ba, may diwata bang puro lang kumakain ng hitang manok? Ito ang binhi mula kay King Mother of the West para kay Master. Inis si Master dahil sa sobra kong pagkain. Pinapunta niya ako dito sa mundo para ikalat ang mga binhi at panooring tumubo. Kaya ang pagbebenta ng binhi ng palihim sa mga taga na yon ay sarili mong idea, senior brother sa Tsiaxia. Tsiaxia, ikaw ang pinakamabuti. Gusto ko lang kumita ng kaunti para makabili ng masarap na alak at pagkain. Mula nang umalis ka, kahit malaking alimango wala na. Kahit kanin hindi na ako makakain.
Dahil tinulungan mo ako noon, papatawarin kita ngayon. Pero ito ay binhi mula kay Reyna Wang munang kanluran. Baka may tumubo rito. Matagal ng tuyot at tiwangwang ang lugar na ito. Wala nang natira kundi damo. Siaksya, may nagpapakilalang. Lolo mo ang gustong makipagkita sa iyo. Girl. Tsiatsia, noong nagkasala ka. Pinarusahan kita na bumaba sa mundo para mag-ipon ng mabuting gawa. Mukhang mahusay ang ginawa mo, oas na para sumama ka sa akin. Bumalik sa langit. Siya, ang ganda, makakabalik na tayong magkasama. Ayoko, kailangan ako ng tatay at nanay ngayon. Tsiatsia, sa totoo lang, tayong dalawa ay mga diwata. Ang tatay mo ay mortal na dumadaan sa pagsubok. Kapag natapos niya ang pagsubok at bumalik sa langit, magkakasama na kayong muli. May isa pang pagsubok ang tatay, tutulungan siya ni Tsiaxia. Tsiatsia, halika. Ginagambala mo ang kapalaran ng mga mortal. Kung malaman ito ng Panginoon ng Langit, mawawalan ka ng kapangyarihan. Kahit mawalan ako ng kapangyarihan, tutulungan ko pa rin ang tatay. At saka, Tsiaxia, ang pagpapatanim sa tuyong lupain ay mabuting gawa rin naman. Ginoo, anong larawan ito? Ito ang iniisip kong itsura ng tuyong lupain na ito. Dapat sana ay luntyan at mayaman sa tubig. Pero nang narito na ako, napakasama na pala ng kalagayan. Huwag kang malungkot, tutulungan kitang mag-isip ng paraan. At saka, nandiyan naman si Siaksya, ang munting swerte natin. Pagdating kay Tsiaxia, ang batang ito. Palagi kanyang tinatawag na nanay, hindi na mababago. Huwag mo akong biruin. Kaya sa pagbalik mo, payag ka bang maging tunay na nanay ni Tsiaxia? Ayokong sumama sa guro, Tsiaxia. Mananatili ako kasama ng tatay, Tsiaxia. Kuya, tulungan mo naman akong magsalita, ako. Tsiaxia, ang mga bagay ng tatay, siya ang bahala. Sumama ka na sa matandang diwata pabalik. Kahit nasa mundo, ang ganda pa rin na itsura ng diwata ng pagpipinta. May biyaya ng langit ang Ginoo. Tapos na ang pinakamalaking pagsubok sa buhay na ito. Magiging masaya na ang buhay sa hinaharap. Tsiaxia, huwag mo nang alalahanin ang tatay mo. Ayoko. Hindi pa rin aalis si Tsiaxia sa tatay niya. Nanay, kausapin mo naman si tatay. Nanay, Siaksya, ako. narinig ko minsan si nanay sa panaginip, sinisigaw niya. Ang pangalan ni tatay. Kung hindi mo ako tutulungan, nanay, sasabihin ko kay tatay lahat ng nakakahiyang panaginip mo. Anong panaginip? Makinig ka, Tsiaxia. Ayon sa matandang ermitanyo, bumaba si tatay para magdusa. Kaya, magkikita rin tayo ni tatay balang araw. Di ba? Tingnan mo, Tsiaxia. Ito ang ginuhit ni tatay. Nangako si tatay na gagawin niyang kagaya ng larawan ng lupang ito. Okay. Ayaw kong larawan ni tatay. Gusto ko lang nasa tabi ko si tatay. Huwag mo akong paalisin, tatay. Umuulan na. Ilang taon nang hindi umulan. Ngayong dumating ang diwata. Biglang bumuhos ang ulan. Ang bata ang tagapagligtas ng nayon. Ipagkaloob mo siya. Maliligtas ang nayon natin. Sasamahan ko si tatay. Kung nasaan si tatay, nandoon din ako. Nakita ang mabuting gawa. Patuloy na tumataas ang merito. Tumataas pa rin ang merito. Mukhang kahit saan, pwedeng magpakabuti. Sa mundo man o sa kalangitan, walang hanggan ang merito.
Tsiatsia, manatili ka rito. Makakatulong ka sa lugar na ito. Hindi na kita pipigilan. Manatili ka at tulungan mo ng mabuti ang tatay mo. Totoo ba? Pumayag ka na, Guro. Salamat, Guro. Siya, kung may kailangan ka, sabihin mo sa kuya mo. Kapag may problema ka, tutulungan ka talaga ng kuya mo. Sa pagbalik ko, ipagluluto kita ng alimango, kuya. Sige, uwi na muna ako. Ako na ang maghahatid sa inyo. Sige. Paalam, Guro. Siaksya, totoo ba yung sinabi mo tungkol sa panaginip? Siyempre, totoo yun. Hindi nagsisinungaling sa Siakya. Mabuti, Siaksya. Huwag mong sasabihin. Yan sa tatay mo. Nahihiya ka ba, nanay? May ibang mahal ang pangatlong Ginoo. Hindi dapat ako nagkagusto sa kanya. Naalala ko na, nanay, meron ka ba? Ring pulang love note? Ang pulang love note ko. Paano mo nalaman? Alam ko na, ang tunay na minamahal ng tatay ay... Ang bata. Mula nang dumating ka, ang nayong tuyot ng 3 taon. Biglang umulan. Mukhang. Ikaw nga ang munting swerte namin. Ngayong may ulan na, at binhi mula sa diwata. Hindi na kami magkukulang sa ani. Salamat sa biyaya ng diwata. Ipagpapalit ko ang pangalan ng nayon. Sa bayan ng diwata. Pero 3 buwan lang ang binigay ng amo. Napakaikli ng 3 buwan. Kahit umulan na, mahirap pa rin. Tumubo ang mga pananim. Lakanbini, nandyan ka ba? Anak pala ni Shen, ang pintor diwata. Kamakailan. Sa wakas umulan, at muling nabuhay ang lupang ito. Lakanbini, gusto kitang hinga ng tulong, Siya. Pwede ba? Kung kaya ko, sabihin mo lang. Ayos, Siya. Gusto kong mabilis at maganda ang paglaki ng palay sa palibot. Pwede ka bang tumulong, Lakanbini? Palaging mayabang si Shen, ang pintor diwata. Mahirap makakuha ng kanyang obra. Kapag may magandang iginuhit ang tatay, siguradong ibibigay sa'yo. Usapang lalaki. Siaksya. Siaksya, bakit ka nandito? Tumutulong ako sa tatay mag-isip ng paraan, Siya. Dapat mabilis at maganda ang paglaki ng mga punla. Mabait na bata. Halika, matulog na tayo. Noong bata pa ako, ang tatay ko ay lifeguard. Araw-araw akong kasama niya sa parke, minsan nakakasagip kami. Ng mga turistang nalalagay sa panganib. Bawat isang gumising. Sariling buhay lang ang inisip. Iba lang siya. Gumising na siya. Nasaan ang gamit ko sa pagpipinta? Muntik na akong mamatay. Bakit pintura pa rin ang iniisip mo? Malapit nang matapos ang obra ko. Paano nasira sa tubig? Inuna mo pa ang pintura. Kaysa buhay. Yan ba ang proyekto mo? May 2 akong love note. Bigyan kita ng isa. Para may pasa ka na. Tulad niya, mahilig din sa pintura. Kaya nang makita ko siya, maiisip ko ang batang lalaking iniligtas ko. Pangatlong Ginoo. Natutulog si Siaksya. Pasensya na, pangatlong Ginoo. Biro lang talaga yon noon. Tinawag lang ako ni Siaksya na nanay. Wala akong magawa. Ayos lang. Tinatawag din ako ng batang yon na tatay. Nasanay na ako. Kung tatawagin kanyang nanay ulit, hayaan mo na lang. Pero assistant lang ako. Magkakaroon ng maling akala kung ganoon ang tawag ni Siaksya. Noong nasa panganib ako, ikaw ang unang dumating para iligtas ako. Ngayon, binigyan ako ng 3 pagpipilian ng tatay ko, nakuha ko ang pinakamalupit na lupa, pero sumama ka pa rin sa akin nang walang pag-atubili. Sa puso mo ba, Panginoon lang talaga ang tingin mo sa akin? Ako. Alam kong may mahal ka pa ring hindi mo makalimutan.
Kahit wala yon, hindi ko kayang lumagpas sa hangganan. Kahit katulong ka lang sa pamilya Shen. Hindi ibig sabihin nito ay mababa ang tingin mo sa sarili mo. May karapatan kang habulin ang sarili mong kaligayahan. Matutulog muna ako. Ang babaeng nagbigay sa akin ng lover's note kahit siya ang nagligtas sa buhay ko. Tama bang pabayaan ang taong nasa tabi ko sa totoong buhay? Dahil lang naghihintay sa isang malayong pag-asa. May nangyari sa kapitan. Anong sigaw-sigaw? Natutulog pa ang bata. Tumubo na ang palay. Ginoong Shen, talagang maraming salamat sa iyo. Mula sa dating asin-alat na lupa, ang aming baryo ngayon ay naging taga-supply ng bigas sa paligid. Malaking pagbabago talaga. Mga kasama, hindi talaga ako ang gumawa nito. Si Xiaxia ang dahilan kung bakit mabilis lumalago ang palay. May kakaiba talaga ang batang yon. Sa totoo lang, hindi dapat ganoon kabilis lumaki ang palay. Pero pinuntahan ko, mabilis at maganda talaga ang paglago. At ang bango pa ng kanin kapag niluto. 2 bises kumain ang bunso ko. Basta't gumagawa ng mabuti si Xiaxia at nag-ipon ng mabuting gawa. Marami siyang magagawa para tulungan ang lahat. Pero hindi sapat ang pagbebenta lang ng bigas. Mas marami pang mapagkukunan at oportunidad. Kay Shen Defu at Shen Dongqiang kaysa sa akin. May paraan sa Xiaxia. Sabihin mo, Pwede mag-drawing si tatay. Iguhit ang itsura ng palay. Tiyak na maraming maakit. tama. Hindi lang dapat mag-drawing, dapat mag-livestream din. Sabay na mag-livestream, magbenta at mag-drawing. Mas mabilis kumalat ang pangalan. Pagkatapos, Kayo ang magkakasundo, kayo ang magkakapamilya siguro. Tigilan niyo ako, please. magkakapamilya talaga si Xiaxia at nanay. Tama ba, nanay? Ginoong Shen, ang swerte mo sa anak at asawa mo. Nakakaingit talaga. Huwag na magsalita. Nag-live selling na ako dati para sa mga magsasaka. May experience ako. Kung mag-live selling ka, tutulong ako. naisip ko na ang pangalan ng account. Women Huaxian ang tawag, okay ba? Ayos, ayos, ayos. Ang galing magpinta ni tatay. Siguradong maraming tao ang aakitin nito. Ano? Ganito lang ang kita sa isang buwan, Boss Shen? Ang gallery dito sa North, non-profit talaga yan. Hindi realistic na kumita dito. Akala ko pa naman, ikita dito sa North. Ay, pasanin pala. Huwag mo nang banggitin yung realistic o hindi. Kung hindi kumita, ipagbili na lang ang mga painting collection ng Shen. Pero sabi ni Ginoo, hindi pwedeng ibenta ang mga yun. Bilyon-bilyon ang halaga ng bawat isa. Tanga ba, di kumita? Kailangan pahintulutan ni Ginoong Shen to, di ba? Hindi talaga papayag si tatay. Hindi talaga pwedeng ibenta yung totoo. Pwede ba yung pek? Women Huaqian. Milyon-milyon pa ang followers. Di ko alam kung mahalaga ba ang kanyang paintings. Ang galing magpinta ni tatay. Bigyan mo ako ng isa, Xiaxia. Ang dami na nang binigay sa'yo ni tatay mo, di pa sapat. Gusto ko rin ipinta mo ako, nanay. Dapat eksaktong kaparho. Talagang hindi niyo ako tinuturing na tao, ano? Gintong taniman, alon ng palay, tulay inaangat ng hangin sa alapaap. Si Xiaxia ang nagpaulan sa baryong ito noon. Ito muna para kay Xiaxia, yun yan. Ipipinta kita mamaya. Salamat, pangatlong Ginoo. Salamat, tatay. Nangako na si Xiaxia kay Lolo Dambana. Ito na para kay Lolo Dambana. Bilisan mo. Ang kay nanay naman ang ipinta. Batang to, talagang di mo pahingahin si tatay mo. Ito, ako ang gumawa ng mga kakanin. Tikman nyo. Siyempre masarap, gawa mismo ni nanay. Malaki ka na, pinapakain pa. Nahiya ka ba? Gusto kong pakainin ako ni Xiaxia. Ano naman? Halika. Gusto ko rin pakanin. Pareho talaga kayo. Xiaxia, pakainin mo na si nanay. Nanay, buksan mo ang bibig. Ginoo, lagi mong ginagamit ang account ng Women Huaxian sa paglilive. Bakit hindi ka nagpapakita ng mukha? Naglilive ako para mas maging kilala ang lugar na ito.
Para magkaroon ng kultura ang lupang ito. Kaya hindi importante kung magpapakita ng mukha o hindi. Masyado kang mapagkumbaba, Ginoong Shen. Sikat na ang mga painting mo online. Sa aming na yon, maraming turista ang pumupunta dahil sa iyo. Sa totoo lang, si Siaxia ang may gawa niyan. Pinaganda ni Siaxia ang paglaki ng palay. Mas mabenta na rin ang bigas. Iba na ito. Kumpara noon. Salamat din kay tatay at nanay. Gumawa ka pa ng isang painting para sa akin. Gusto ko rin ang painting mo, Ginoo. Itatago ko ito. Ayaw niyo talaga akong pahinahin. CJ. Pagdating ko dito, nakita ko agad ang kaaway. Talagang maliit ang mundo. Narinig kong hinahanap mo si Woman Huaxian. Alam ko na may gumagaya. Sa estilo ni Woman Huaqian na nagpipainting malapit dito. Milyon-milyon na ang halaga ng painting online. Ang lugar niyong ito. Nakikinabang lang kay Woman Huaqian. Milyon-milyon? Abala lang ako sa pagpipinta. Hindi ko alam na ganoon na pala. Kataas ang presyo ngayon. Tatay, sikat na tayo. Natakot ka? Sabihin ko sa iyo. Apag nakita ko na si Huaqian at na-hype ko pa. Hindi lang milyon, kundi 10 milyon o bilyon. Ang kaya niyan. Pinupuri niya tayo. Tara, magbenta tayo ng painting sa tabi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Siaxia. Mukha ka talagang pera. Kahit ang mga Diyos o ang mga tao. Ang magustuhan ang painting mo, tatay. Sa susunod, gumawa kang marami para sa akin. CJ. Si Woman Huaqian ang sinasabi ko, hindi siya. May layunin ako sa pagpunta dito. Kung hindi ko makita si Huaqian, hindi ako alis. Alam ko kung nasaan si Huaxian. Nakita ko siya, ipapakita ko sa iyo. Nakita mo si Huaqian? Nasaan si Huaqian? Malayo sa mata, malapit sa puso. Wala kang ambisyon. Kumain ka ng kumain. Huwag ka nang kumain. Huwag ninyo nang awayin. Bigas ito na sariling tanim sa aming baryo. Anak ko, kayang kumain ng ilang mangkok sa isang araw. Mukhang gutom na gutom, tong batang to. Kaya nagluto ako ng isang mangkok para sa kanya. Sakto to kasama ng mga ulam. Huwag kang maging tamad. Ano ba yan? Puro ka na lang kain. Huaqian. May bumibili na naman ng painting, at ngayon. Mataas ang presyong iniaalok. Huaqian. Sino si Huaqian? Sinabi ko na sa'yo, malayo man sa paningin, nandito lang sa paligid. Siya ang sinasabi mong Huaqian? Simula pagkabata ko sa bahay, ang dami ko nang nakikitang painting niya. Kung talagang may ganong talento siya, matagal na siyang naging Huaqian, hindi hanggang ngayon, na nakatira sa sirasirang bahay na ito. Kalokohan yan, ang ganda-ganda ng gawa niya. Ibinigay yan sa akin ni Itay. Napanood ko ang live stream na ito. Painting ito ni Huaqian. Isang batang babae, bakit hawak mo ang painting ni Huaqian? Pero tama ka, malayo man sa paningin. Nandito lang sa paligid. Ulitin ko, ibinigay sa akin ni Itay ang painting na ito. Ito ang painting ni Huaqian, buong live stream na ito. Pinanood ko mula simula hanggang wakas. Hawak mo ang painting ni Huaqian. Gusto mo bang itago? Di ba si Huaqian ay... Hayaan mo na, Kapitan, ang prejudice sa puso ng tao. Ay parang bundok, hindi siya maniniwala. Kapag hawak ko na itong painting, at saka ko i-hype. Gallery sa hilaga ng lungsod. Paano ako hindi kikita? Gusto mo? Marami pa yan. Alam ko na, nandito sa baryong ito si Huaqian. Nasaan na ba talaga si Huaqian? Ang bay talaga ni Huaqian. Akala ko isang painting lang ang kukunin ko. Ang dami palang ibinigay. Ang painting ko, ito ay... Hindi mo ba hinahanap si Huaqian? Si Huaqian ay... Ashaw.
Sabi ko sa'yo, may paborito ang tatay mo. Pinilit kayong pumunta sa ganitong lugar. Ilang buwan na, tingnan mo kayo. Ang itim-itim na ninyo. Lola, miss na kita. Miss na rin ni Lola si Chacha. Wala na si Chacha. Wala nang nagmamasahe sa likod ni Lola. Pag-uwi, araw-araw akong magmamasahe sa likod mo, Lola. Mabait na bata. Sa kaarawan ni tatay, kapag hawak ko na ang mga painting na ito, ang pagiging pangulo ng pamilyang Shen ay usapang panahon na lang. Makinig kayo, kapag naging pangulo na ako ng pamilyang Shen. Akala mo ba, makakapagtuloy ka pa sa pamilyang Shen? Ilang painting lang ng head ng Shen family, makakapagpalit na. Ang mura naman ng head ng pamilyang ito. Mas mabuti pa yan kaysa sayo, nagbibenta lang ng bigas. Itong mga buwan, dito ka nakatira sa sirasirang lugar na to. Kahit magbenta ka ng maaming bigas, hindi mo pa rin abot sa kaliit ng aking kalingkingan. Anong sinasabi mo? Sirang lugar ang bahay namin? Ayong mga taga-baryo, tamad at tamad lang. Habang buhay, dito lang kayo sa sirasirang lugar, kumakain ng pinakamurang pagkain. Mukhang masarap naman ang kinakain ng anak mo. Huwag ka nang kumain. Pa isang subo pa. Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Lausan, sasabihin ko sa'yo, ang posisyon bilang head ng Shen family. Sa akin mapupunta, sa tamang panahon. Sinabi ko na sa kanya, ang tatay ko ay painting immortal, ayaw niyang maniwala. Nga pala, comfortable ba kayong dalawa dito? Masaya kami rito, hindi naman kami naghihirap. Hindi naghihirap. Ang payat na ninyo. Nanay, simula nang dumating ako rito, nakita kong ang mga taga-baryo ay naghahanap buhay. Ginagamit ang sariling kakayahan para magtayo ng tahanan. Naisip ko, gusto kong bumalik sa pamilya ng maaga at ibalik ang dangal ng pamilya natin. Nga pala, malapit na ang kaarawan ng tatay mo. Ngayon, espesyal akong pumunta para sunduin kayo. Hindi naman kumikita dito sa lugar na to, pero okay lang. Kung pipilitin ka ulit ng tatay mo, hindi ko na siya palalampasin. Yehey, uwi na tayo. Sandali, painting immortal. May isang tao kanina na nag-alok ng malaking halaga para bilhin ang mga painting mo. Ano? May narinig ako, may misteryosong tao na pumunta sa gallery mo. Binili lahat ng painting. Sino kaya yon? Hindi kaya isa yang mapagsamantala, may masamang balak? Kahit sapat na ang kita mula sa palayan at turismo. Pero ito ay talagang hindi inaasahang yaman. Kapag nahanap ko ang taong ito, talagang pasasalamatan ko siya ng mabuti. Siyempre, fan yun nung daday. Maraming fans si daday. Siksiak siya, #1 fan ni Third Young Master. Di ba? Tama si nanay. Nanay. Ma, siyak siya. Minsan nagsasabi siya ng kakaibang mga bagay. Lagi niyang sinasabi na iginuhit niya si Yunyan. Pero mabait naman siyang bata, ma. Anak, hindi ka na bata. Dapat mo na ring isipin ang pag-asawa. Alam ko. Matagal na siyang kasama ni Yunyan. Kilalang kilala mo siya, mabait pa ang ugali. At mukhang gusto rin siya ni Chacha. Sa pamilya natin, hindi naman kailangang magkatapat sa pinto. Tingnan mo siya, maayos naman siya, nay. Ay, alam ko, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung bata. Yung babaeng nagligtas sa buhay mo noong bata ka pa, di ba? Pero ang tagal na noon, di mo pa rin siya nakikita ulit. Paano kung ikinasal na siya? Maghihintay ka lang ng ganito. Tama ka, Nay. Ang tagal ko nang naghihintay, wala pa rin. Dapat na, tumigil na ako. Pero ngayon, ang pagiging pangulo ng pamilya, ang dapat unahin. Pagkatapos ng birthday ni Tay, kakausapin ko si Yunyan ng malinaw. Dapat talagang maghanda ng mabuti. Nay, samahan na kita magpahinga. Ay, Sej, halika. Tatay, ikakasal ba talaga kay nanay? Ang hirap ng mundo ng matatanda. Sa huli, ako pa rin ang sasagip. Ikaw pala, pangalawang Ginoo. Bakit ka na parito? Naging pulubi si Tio. Sej, maglaro kayo roon. Halika, bumalik ka, Xiaolong. Kunin mo ito at umalis ka na. Sabi pa nila, may antigo sa bundok sa silangan ng lungsod. 3 buwan na ako rito. Ni Pugad, wala akong nakita.
Buti na lang, gamit ang puhunan at malaking utang. Nabili ko lahat ng mga painting ni Women Huatian sa internet. Hindi lang yan, ang mga painting ng pintor na to ay medyo kahawig ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Kung ipagbibili ko, to sa ibang bansa bilang peke, malaki ang kikitain ko. Pangalawa, galing ka ba sa Myanmar? Takas ka. Pangatlo, alam mo, kahit nasa ibang bansa ang bunso ko at hindi pa makakauwi, ang pagiging pangulo ng pamilyang Shen ay mapupunta rin sa akin. Pangalawa, masyado kang maaga. Dapat malaman ninyo kung ano ang hawak ko. Mabibigla kayo. Ay, nakakatakot. Kuya, natatakot ako. Takot. Ang walang kwentang kuya mo, gusto pang gibayin ang gallery para magtayo ng real estate. Ang yaman ng pamilyang Shen. Hindi dapat sirain niya. Ako, binili ko na ang lupa na yon. Akala ko, kung hindi magtagumpay ang lupang tiwangin sa timog, ibibigay ko sa iyo ito. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Buti na lang kasama ko si Xiaxia. Kung hindi dahil kay Xiaxia, baka naligaw na rin ako. Ang galeri sa hilagang bahagi ng lungsod ay hindi talaga itinayo para kumita. Ito ay para mapreserba ang pamana ng aming mga ninuno ng pamilyang Shen. Ngayon, hindi lang mga obra ng Shen ang nasa ibang bansa, marami pang cultural relics. Kung maibabalik ko lahat, siguradong ilalagay ko sa gallery sa Hilaga. Ginagawa ko ito hindi para maging family head, kundi para hindi na mawala sa bansa ang cultural treasures natin. Ngayon ay ika-negatibo 70 kaawan ni MR Shen. May balita na pipili ng tagapagmana ng Shen family. Sa tingin ko, ang panganay at pangalawang anak lang ang may pag-asa. May sakit kasi yung pangatlong anak. Paano siya magiging family head? Ama ka. Umupo na kayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking kaarawan. Alam na siguro ninyo sa okasyong ito. Magdedesisyon ako kung sino ang susunod na family head. Salamat sa inyo. Tingnan ninyo. Ito ang panganay na apo ni MR Shen. Maligayang kaawan, tatay. Naway mabuhay ka ng matagal. Natuklasan ko, may isang pintor na tawag ay Women Huatian. Nagayang-gaya ang estilo ng aming mga ninunong Shen. Ang isang obra niya ay milyon ang halaga. Nakakuha ako ng 4. Pa sa iyo, tatay. Maganda talaga ang mga ito. Pahanapin ang Women Huatian. Pumunta ako sa disyerto sa Timong. Pero ayaw niyang ipakita ang mukha niya. Kaya binili ko na lang ang mga ito para sa'yo, tatay. Ito. Ang mga linyang ito ay maganda at malalim ang kahulugan. Mayroon talagang estilo ng aming mga ninuno. Salamat sa pag-isip mo. Libre lang ang mga ito. Pag naging family head ako, ibebenta ko para kumita pa. 4 na obra lang yan, kuya. Ang yabang mo naman. Tingnan ninyo ang pangalawang anak. Talagang magiging matinding labanan ang posisyon ng family head. Maligayang kaawan, tatay. Naway mabuhay ka ng matagal. Ito ang regalo ko, mas mahalaga kaysa sa kanya. Anong pinagtatawanan mo, kuya? Alam ko, akala mo sa kagubatan. May kayamanan, araw-araw ka doon. Nangingitim ka na. Pero wala kang nakuha. Kuya, ang posisyon ng family head. Ipagkatiwala sa may kakayahan. Pangalagaan ang minanang yaman. Kailangang malaman kung paano paamihin ang pera. Di mo naman ibinenta ang burol na yon. Ano? Ano?
Ibinenta mo ang ari-arian ng pamilya Shen. Tatay, nabenta ko ang burol sa halagang 3 milyon. Pero huwag kang mag-alala, 300 milyon ang papasok sa lalong madaling panahon. Hanggang 3 bilyon pa nga. Para mabawi lang ang isang burol. Parang isang iglap lang yan. Anong ibig mong sabihin? Tatay, ginamit ko ang pinagbentahan ng burol, kasama ang ipon ko sa mga nakaraang taon, para bilhin ang lahat ng mga obra ni Women Huaqian. Nakausap ko na ang mga mangangalakal sa ibang bansa. Kapag natanggap na nila ang mga obra, agad na papasok ang 3 bilyon ko. Ipinagbili mo sa ibang bansa ang mga obra? Ang kasabwat ni Liu Qinya sa pagpapalusot ng mga sikat na obra. Ikaw pala yon. Ah, di ba ito si Third Young Master? Akala ko ba may sakit? Mukhang mas masigla pa siya sa akin. Ang gwapo naman ng Third Young Master. Tingnan mo yung batang babae sa tabi. Ang cute eh. Anong silbi ng cute? Sa tingin ko, pagdating sa posisyon ng pamilya, mas may laban ang mga lalaki. Ano naman kung ibinenta sa ibang bansa? Gawa lang naman ng isang online personality yon. Hindi yan antigo. Nasa akin ang impormasyon ng mga mangangalakal mo. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang mangangalakal ni Liu Qinya. At ang mangangalakal mo ngayon, iisa lang ang tao. Hindi magagawa ni Liu Qinya mag-isa. Ang pagpapalusot. Kasabot mo siya, di ba? Sa obra na Fisherman Angling. Bago pa man maihatid sa eksibisyon. Kinuha niyo muna tapos pinalitan ng isang peking obra. Para makapagpalusot. Hindi yan ang unang beses nyo, di ba? Dong Qiang, totoo ba ang sinasabi niya? Totoo yan? Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Ano naman kung isang mangangalakal lang? Ano ang mapapatunayan niyan? Kapag ako na ang naging puno ng pamilya, tiyak nawawakasan ko ang ganyang gawain. Ang pamilya Shen ay kilala sa sining. Kung may magyayaring pandaraya mula sa loob, hindi ba tatawanan lang tayo ng mga tao? Nakakahiya, nakakahiya. Third brother, di ka pa nga naging puno, nagsasalita ka na tungkol sa hinahara. Sinasabi nga ni tatay, para makuha ang posisyon ng puno, kailangan niyang masyahan sa kanyang kaawan. Yung basurang palayang yan mo, kahit ibenta mo lahat, magkano lang ang halaga? Lolo, huwag muna nating pag-usapan ang halaga ng lupa. Sa mga anak mo, si Asyaw lang ang sumunod ng tapat. Sa gusto mo, ginawa niyang ganito ang dating tiwangwang na lupa. Hindi lang palayan, maraming tao rin. Ang pumupunta para makita ang sikat na obra ni Women Huaqian. Inay, huwag naman ganyan ang sabihin. Sinabi ni Dad na kung sino ang may pinakamagandang regalo, ay siya ang magmamana ng pwesto bilang pinuno. Hindi niya sinabi kung anong paraan ang gagamitin para masyahan siya, di ba? Ang sama mo talaga. Wala na tayong magagawa. Sumunod na lang sa usapan. Kung pera lang ang pag-uusapan. Ang hawak kong card na ito, mas malaki ang halaga kaysa sa 4 na painting ni Kuya. Di ba? Ashaw, huwag mo na pansinin ang mga kapatid mo. Anuman ang ginawa nila, may dala silang mga bagay. Ikaw, anong dala mo? Narinig ko, sa baryo, ang iyong palay ay sumisikat. Magkano ang kinita mo? Sa palay at turismo, wala akong kinita. Narinig nyo? Wala siyang kinita. Bunso, anong ginawa mo sa mga buwan na yan? Naging philanthropist? Hindi ganoon ang nangyari. Bunso, hindi mo ba gustong gamitin ang batang to para pasayahin si Dad at makuha ang mana? Ang ikatlong anak, talagang walang silbi. Ang pwestong pinuno, ngayon, kay Second Young Master, o kay First Young Master. Tingnan ninyo po, Ginoo. Sa pagsisikap ni Siaxia at ng binata, ang dating lupang tiwangay ay naging ganito na. Lunti ang Luntian. At ngayon, ang timog ng lungsod ay naging sikat na pasyalan. Ano naman yon? Sinabi ni Dad, 3 buwan lang ang pagsubok. Kahit ibenta mo ang lupa. Magkano lang ang kikitain? Pera man sa palay o sa turismo. Hindi kumita si Third Young Master. Ibinigay niya sa mga taga-baryo para paunlarin ang ekonomiya ng kanilang baryo. Ang tagal mo, wala kang kinita. Nagpapanggap lang na philanthropist, bonso. Ang pamilya Shen, kailangan namin ng may kakayahan. Hindi na nagpapakabait. Tama si Second Kuya. Ibinigay ko ang kita.
Sa mga taga-baryo, parang nagpapakabait. Pero, sakto, kumita ako. Doble ng sa inyo. Huwag kang magyabang. Banso, hindi mo ba binili lahat ng painting ni Woman? Kaming tatlo, kahit magkaiba ang ina, halos magkapareho ang pag-iisip. Bakit nasa iyo ang painting na ipinagbili ko? Ang bumili ng painting mo dahil sa smuggling ng artifacts. Nahuli na siya kaya ang mga larawan na ito ay bumalik sa orihinal na may-ari, ang pintor ng Wu. Na pala, kuya, binili ko na rin ang lupa mo sa silangan. Sa akin na ito ngayon. Ano naman ngayon? Isang lupang tigang lang yan. Makakapagtanim ka ba ng ginto diyan? Bakit hindi? Totoo nga ang sinabi ni Guro Tsaya. Tumubo talaga ng dahong ginto ang lupa sa bandok na ito. Totoong ginto. Sayang, hindi ko alam kung sino ang walang utak na naghalungkat ng mga antigo rito. Sinira ang magandang lupang ito. Maswerte ang bundok na libingan ng bayani. Kahit basura man ito, basura ng pamilya Shen pa rin. Pag namatay na ako, ililibing nila ako doon, hindi ba't maswerte pa rin? At hindi yan basura. Maraming bagay doon. Ang dami-dami. Impossible. Nagsisinungaling ka lang. Hindi siya ang pintor ng Wu. Kung hindi ka naniniwala, patunayan ko sa'yo. Tatay, sabi mo dati, ang magandang larawan ay may kaluluwa. Hinayaan mong pag-aralan ni Koyatsiya. Dati hindi ko maintindihan ang mga larawan. Pero ngayon naintindihan ko na. Hahanapin ko si nanay. Ang larawan ko. Paano? Tatay, ito ang regalo ko sa iyo para sa karawan. Binili ko na rin ang gallery ni Kuya sa Hilaga. Para sa akin, ang mahalaga sa gallery ng pamilya Shen ay magsilbing tahanan ng mga alaala ng ating mga ninuno. Mabuti. Talagang anak ako ni Shen Jiangwo. Sa tatlo, ikaw lang ang nakaintindi sa hangarin ko. Pa sa pamilya Shen, mas mahalaga kaysa kayamanan at katanyagan. Ang pagpreserba ng mga pamana ng ating mga ninuno. Tatay, sinabi ko na sa'yo dati. Magtatagumpay si Aizhao. Lahat ng meron ako ngayon dahil kay Xiaxia. Kung hindi niya ako iniligtas noon, wala ako ngayon. Aizhao, tumatanda na ako. Ang pamilya Shen. Ikaw na ang bahala. Ako. Mag-alaga na lang ako ng mga apo. Aizhao, ang bagay mo at niyon yan. Dapat pag-isipan mo na. Yun yan. Nahanap mo na ba si Xiaxia? Hindi. Kakaiba, nandito lang si nanay kanina. Paano nawala? Ate, nakita mo ba kung saan pumunta ang nanay ko? Binihag siya ng isang lalaki kanina, Ginoo. Ano? Hindi mo naman gusto si Ginoong Shen, bakit ka nagpaplano? Noon, si Shenzhou ay mahina ang katawan. Hinama ko siya, pero nakita ko ang nangyari kanina. Siya na ngayon ang pinuno ng pamilya Shen. Ang Woman Huachan ay mas mataas na ang estado. Akala mo ba, bilang isang katulong lang, makakasabay ka sa kanya? Magpupuslit ka ng sikat ng mga painting, hindi ka niya palalampasin. Nasa akin ka ngayon. Ano ang magagawa niya? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang buhay mo kapalit ng lahat ng painting ng mga Shen. Magpupuslit ka pa ng mga sikat na painting at ibebenta sa ibang bansa. Si Shenzhou ay isang taong may malalim na damdamin. Tiyak na hindi siya papayag, pero maraming mamimili sa ibang bansa. Lahat sila ay sabik na sabik. Yun yan. Nanay. Liu Qingya, ikaw na naman. Shenzhou, nasa akin ang babae mo. Ibigay mo lahat ng painting ng mga Shen, ibabalik ko siya.
Huwag, Shenzhou. Huwag mong sundin. Ang mga painting na iyon ay mula sa ating mga ninuno, hindi pwedeng ibenta sa ibang bansa. Shen Shao, alin ang mas mahalaga sa iyo, ang babae mo o ang negosyo mo? Pag-isipan mong mabuti. Masamang babae, puro pagdukot sa nanay ang alam. Shen Shao, naubos na ang pasensya ko. Bibilang ako ng 3, magdesisyon ka. 3. 2. Yun yan, kasalanan ko lahat. Hindi ko sana dapat dinala ka pabalik sa langit. Para hindi ka magdusa sa kidlat ng langit. Hindi, Azhao. Basta maligtas ka at siksiaksya, handa akong magsakripisyo. Mangako ka, alagaan mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang pababayaan. Yun yan. Yun yan. Ano man ang mangyari, ililigtas kita. Kahit magdusa ako ng walang hanggan, isang araw, ibabalik kita. Sa piling ko. Ikaw ang sila, masaya sa pag-ibig. Anyan. Ikaw. Ikaw ang nanay ni Xiaxia. Ikaw ang taong hinahanap ko. Ano? Tatay, siya nga talaga ang nanay? Xiaxia. Ikaw. Ayan. Inay, Anian, naalala ko na lahat. Ikaw ang sumagip sa akin noon. Binabati kita Diyosa ng pagpipinta. Matagumpay kang nakalampas sa pagsubok ngayon, ang espiritu ng iyong asawa ay bumalik na. At nabuhay na rin siya. ang galing inay. Maraming salamat sa iyo, mahal na ermitanyo, sa pagligtas ng buhay. Ang mabuting pamilya ay may masaganang biyaya, may ugnayan tayo. Nararapat lang na tulungan kita ng isang Diyosa. Bihira kang bumaba, mahal na ermitanyo, subukan mo ang aming lokal na espesyal na pagkain. Mabuti naman pagdating ng kasiyahan, at pagdiriwang ang lahat ng naisin ay matutupad. Aya lahat ay nahuhumaling sa mundo ng mga tao. CJ. Magandang gabi sa lahat, maligayang pagdating sa tabi ng Yangcheng Leke. Ngayon inihanda ko para sa inyo ang isang hapunan ng alimango. Ito ang Yangcheng steamed na malaking alimango. Ang isang casserole doon ay isang casserole na pamanang di material na kultura. Salamat sa iyo Q. Liduan Sanjian, mahal na ermitanyo. Buksan ang takip. Halika. Mangyaring magsaya, salamat. Magsaya na kayo lahat. Mula nang makita ko ang jade pendant na iyon, bumalik ang alaala ko sa nakaraang buhay hindi ko inaasahan. Na ang aking siaksya ay lumaki na ng ganito. Anyan. Sa wakas nakita na kita. Azu, nakaranas ka ng 7 buhay. Bago mo naayos ang aking kaluluwa. Talagang napakahirap para sa iyo. Sa unang buhay nang makilala kita, ako ang iyong asawa. Hanggang sa buhay na ito, ako pa rin ang iyong tao basta't magkasama tayo palagi. Mas mahalaga ito kaysa sa ano paman. Ngayon ang pagkakataon ng tatay at inay ay hindi na mapuputol. Kaming 3 bilang pamilya ay hindi na maghihiwalay kailanman. Azhao, sa buhay na ito, ikaw ay isang mortal. Gusto kong samahan ka bilang mortal. Basta't magkakasama kaming 3, mas mahalaga ito kaysa sa ano paman. Inay, nakapag-ipon na si Tsiakfia ng sapat na mabuting gawa. Sabi ng guro ko matutulungan kanyang maging Diyosa. Ang galing. Yun yan mula ngayon. Ikaw na rin ay isang tunay na Diyosa. Mula ngayon, hinding-hindi na tayo maghihiwalay, 3 tayo. Sino yang nagtatago diyan?
Siaksia, may hihilingin ako sa'yo. Ano yun? Ayoko nang sabihan akong mataba. Ngayon ko lang nalaman na ang tawaging pangit ay parang sabihan kang mataba. Pareho lang yan, masakit. Sa wakas, nakinig ka rin. Kaya, sa susunod, hindi ka na magsasabi ng pangit sa iba? Hindi na, Siaksia. Tulungan mo na ako. Ayoko nang tumaba pa. Hindi kita matutulungan. Pero baka may isang tao na makakatulong sa'yo. Totoo ba? Kailangang malalim ang hukay para sa lupa. At kailangang alisin ang maliliit na bato. Kung hindi, mahihirapang tumubo. Dapat masigasig kayo. Bilis, bilis. Maghukay ng malalim. Ilang bises ko na bang sinabi, maghukay ng malalim. Pagod na ko, hindi na ko makapagtanim. Sandali lang, pagod ka na? Sabihin ko sa'yo. Ang lalabas sa lupa, puro ginto yan. Gintong dahon, gintong sanga, at gintong puno. Lahat yan, ginto ninyo. Siyempre, kung pagod na talaga kayo, wala nang lakas. Huwag na kayong magtrabaho. Sa akin, ang ginto ay hindi importante. Kung ayaw ninyo, huwag na. Kung kaya ko pang magtanim, gagawin ko. E di, trabaho na. Trabaho. Sipagan pa.